Medyo maganda nga yung ating tatalakayin ngayong gabi. Naway mai-deliver natin ng maayos. Anyway, nandyan na po si Bishop para parati tayong i-guide pa rin sa ating Yeah. mga sinasabi. Sister Jessica, naalala mo ba nung unang panahon na kabataan natin, nagsaserve tayo sa correctional? Yeah. Okay. So, kami po ay nagsaserve dati sa correctional. Nag-worship kami doon at minsan nagbibigay ng reflection sa gospel at kung minsan naman ay nagbibigay ng counseling sa mga inmates. Okay. So, marami kong naranasan. Ang marami kong na-encounter kapag sila ay aking mga kinakausap ay yung mga naging dahilan kung bakit sila napunta sa correctional. Merong hindi na makayanan at hindi na makayanan, wala na maipakain sa anak. Sinasabi ko lang para medyo delicate kasi. So, hindi Mm, na makayanan, nagalit sa asawa, mm, mm, pinatay, napunta sila sa correctional. At meron din naman mga kaso na mga nalululong sa masamang drugs, meron mga flight attendants, mga flight stewardess na nagdadala ng bawal na gamot dito at dito mm. nila ibebenta. Nakakahiya sabihin. Pero doon nila nilalagay sa underwear nila, sa dibdib nila. So, ano nangyayari? Ayun, ganun din. Mahuhuli, makukulong. At yung iba naman ay, anong tawag dito? Yung sa pera. Ano yan? Estafa. Yan. Mga Mm, nagkakaroon ng estafa, nagpe-fake sila ng mga, hindi fake eh. Yung bang gumagawa ng mga talbog na tseke, mm, magkagano. So, yun ang mga dahilan ng mga nakilala kong inmates nung ako'y sa service pa sa correctional. So, bakit po nangyayari yung mga ganong bagay? Marahil, wala pa sila kay Lord ng mga time na yon. Paano ba pagbisan bakit kailangan mapunta sila sa bilibid, mapunta sila sa correctional, bakit kailangan dumaan pa sila sa ganong klaseng pagsubok at pagbayaran nila yung mga nangyayari sa kanila. Pero ngayong gabi, ang pag-uusapan natin para ma-overcome natin ang mga trials. I'm sure naman di ba, Bishop, Sister Jessica, sa ating mga kapatid dyan, automatic naman ang trials, wala namang pinipili eh, hindi ko ba? I'm sure si Bishop Joe meron din trials. Yan, di ba, Bishop? Opo. Lahat po tayo meron mga trials, no? Hindi ho na wawala yan. Ang pag-uusapan lang natin ngayon ay yung paano natin ma-overcome ang trials the biblical way. So it is a good, simulan ko muna, no, na? It is a beautiful truth that God is always with us, ready to help us because we are His children. Tama po, di ba? He created us and knows our future. So yung mga trials na dumarating po sa atin, alam ni Lord yun. Alam niya yung mga pinagdadaan natin pagsubok. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin paghihirap. At alam din niya kung paano natin na-overcome ang trials. Dahil nandyan siya eh. Kasama natin siya parati sa hirap at sa ginhawa. Diba kung merong vow sa mag-asawa, sa ating kay God, meron din tayong vow sa Kanya na sa hirap at ginhawa, hindi niya tayo pababayaan. Minsan, never, never talaga. So, number one, si Jessica, ang aking mga kapatid, relying on God's sovereignty. Yan po ay sinasabi sa James 1 verses 2 and 4 na kung sinasabi, count it all joy when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Doon po yun sa James 1 verses 2 hanggang 4. Tunay nga po na pinagtitibay tayo ng mga trials natin. Pagtitibayin at pagtitibayin ho tayo ng mga pagsubok. At pag minsan pag dumarating ngayon, obserbahan niyo, no? Para bang pag may dumadating yung trials at hindi naman ibig sabihin binabaliwala natin. Hindi naman ibig sabihin parang kinikibit balikat lang natin.
Pero meron na ho tayong tiwala. Meron na tayong tiwala kay Lord na hindi mawawala ito. Hindi mawawala at hindi niya tayo pababayaan. Pero meron ho yan mga dadaanan. Kung magano pa nag-apply ka sa trabaho, meron niya mga procedures, meron niya mga do's and don'ts. Parang gano'n, no? Umpisahan natin sa letter A, Sister Jessica. A. Be active in prayers. Be consistent. Pray regularly. Yan ho yung mga requirements para ma-overcome natin ang mga trials na ito. Kailangan active tayo sa panalangin natin. Kailangan consistent tayo sa pagpe-pray natin. Hindi pwede yung pagkatapos ng trial, tapos na rin tayo magdasal. Kasi tapos na yung pagsubok ko eh. Pwede na akong bumalik ulit sa dati, yung enjoy na. Yung nga gawin natin yung habit, yung pagdadasal. Merong pagsubok, walang pagsubok, dapat nananalaytay na sa dugo natin yung pagdadasal. Letter B, Sister Chess. So, parati sinasabi ni Bishop sa atin. Read scriptures. Alam noon talaga, uulitin ko na naman, hirap na hirap talaga ako magbasa ng scriptures kasi parang hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan una paano ba magbasa ng scriptures, saan ako magsisimula, paano, nung matuto naman ako at kahit gaya nga ng sinasabi ni Bishop, basta magbasa ka lang ng scriptures at dito naobserbahan ko, dadalhin mo pala yung mga nababasa mo. Minsan babalikan mo. Parang may sinabi si Lord na ganito. He shall supply all my needs. Saan ba yun? Mahahanap mo. Kaya maganda Mm-mm. po pag nababasa tayo ng scripture siguro, mag-note tayo. Kaya dahil ako'y medyo sa ganyan, nag-note na ako. Gumagawa ako ng journal. Kunyari, for today, sabi ni Lord sa akin count your blessing. Aanahin ko na yun. Susulat ko na kung ano ba yung mga nangyayari sa akin mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Maganda meron ho tayong journal. Garantisado po yan. Talagang makikita mo yung fruit, yung ipoproduce na pagbabasa mo ng scriptures. Letter C, Sister Jessica, express gratitude. Ito ho kadalasan, marami, o kung sino man, o lahat tayo, yung nagpapasalamat lang tayo kapag na-solve, pag na-solve yung problema natin, na-solve yung trials natin, na-solve yung mga problema natin, doon lang tayo nag-aano doon lang tayo nagpapasalamat. Pero yung everyday, minsan nakakalimutan natin. Yung, dapat nga every, uh, every time na maiisip mo, magpasalamat ka. Kasi itong panahon natin ngayon, lalo na itong edad ko na pinagdadaanan ko, bawat hakbang ko, nagpapasalamat ako, Lord, thank you. Diyos ko, paglabas ko ng bathroom, Lord, thank you. Pag gano'n yung ba, naglakad ka, nagluto ka, Lord, thank you kasi hindi mo alam kung bigla ka na lang mapaso, tumaob yung kaldero, bumaliktad yung kawali. So, magpasalamat ho tayo lahat ng oras. Hindi ho dahil lang sa sinagot ni Lord yung trials natin. Hindi lang ho dahil sa na okay na yung mga pinagdadaanan ng pagsubok. Doon lang tayo magbibigay ng doon lang tayo magiging yung grateful. Magkano kailangan every moment, magpasalamat tayo sa Kanya. At napakasarap, napakasarap magpasalamat kay Lord. May blessing, walang blessing. Actually, di nga walang blessing di ba? Bishop, araw-araw may blessing Maga, tanghali, gabi, meron tayong blessing kay Lord. Every hour. Minsan may mga surprises pa siya. So, letter B, Sister Jessica. Seek God's will. Nahin natin yun, no? Kapag meron ho tayong pagsubok, tignan natin kung ano yung gusto ni Lord. Lord, bakit ho ako nagkakaganito? Bakit parang pinagdadaanan ko itong pagsubok na ito? Seek mo siya, hanapin mo siya.
Sabi mo sa kanya, Lord, sabi mo sa kanya lahat yung nararamdaman mo. Kaya nga eh, hanapin mo siya. Nandyan lang naman siya sa iyo eh. Yun ang pangminsan na nagiging pagkakamali. Yun ang madalas na na-encounter natin, Sister Jessica, sa correctional. Yung hindi nila kilala si Lord. Kaya nila nagawa yung mga bagay na yun. So tayo yung magpasalamat kasi hindi na tayo dumaan tayo sa pagsubok. Dumaan tayo sa pagsubok. Pero the good news is maaga natin siya nakilala. Maaga, actually, kilala ko na si God eh. Kasi ang magulang ko, mga religyoso ba? Hindi pwedeng hindi magsisimba ng Sunday. So parang lumaki ako ng ganon. Pero nung makilala ko siya, siguro nung ako'y makapag-LSS na nagkaroon ako ng close encounter, nung nagkaroon ako ng mga trials, mas lumalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero nung habang lumalaki tayo, like 7, 8, 9, 10, 11, 12 years old hanggang 15, kilala natin siya pero hindi natin siya napapansin. Tama po ba, di ba? So letter E is si Jessica. Maintain a constant fellowship with Him. Pag nakilala mo na siya, kaya nga kapag kaibigan ka na sa Kanya, maging close ka sa Kanya. Kung sa ating mga teachers nga anong tawag dito? Sumisip-sip tayo. Diba? Nung high Mm. school, hindi man siguro tayo, pero meron tayong mga classmates, di ba? Sumisip-sip na, sabi na, nagpapalakas. Nagpapalakas. Siguro dito sa letter E na to, yung fellowship natin kay God, kay Jesus, magpalakas tayo sa Kanya. Yung bang, ako nga hanggang sa magpapansin ka ba, Lord? Lord, parang ganun ba? Yung magkaroon ka ng fellowship sa Kanya. Kausapin mo siya, sing to Him, give Him praise, worship Him. Kausapin mo. Kausapin mo. Ako, yan na lang ang ginagawa ko eh. Siguro naman, ewan ko kung tama ito dahil ba sa nagkakaedad na, kaya lumalapit. Meron nga silang joke, di ba? Yung mga, yung mga senior daw laman na ng simbahan. Pero actually, hindi naman ako naniniwala doon. It's still your personal relationship with God. Kaya taong simbahan ka, kay Christian ka, kaya anong sekta ka, basta't magkaroon ka ng fellowship kay God. Araw-araw yan. Dapat may fellowship ka kay God. Letter F, Sister Jessica. Itong last. Surrender everything to Him and wait for His provision and tithing. Okay lang, Okay sis. po. Mag-pray muna tayo ng maiksi. In the name of Opo. the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, we pray for Brother Egay at this moment na hindi ho maganda ang kanyang pakiramdam. Yes, Lord. Hipuin ho ninyo siya, Lord God, mula ulo hanggang kanyang talampakan. Amen. Kaloob po ninyo sa kanya, Panginoon, ang mabuting pangangatuan. Bigyan niyo ho siya ng blessings, Lord God, ng kagalingan na Amen. magiging maayos po ang lahat para kay Brother Egay. Sa Yes, Lord. Lord, kami po ay nakikiusap. Hipuin po ninyo siya at bigyan po ninyong healing and protection. For Amen. this we ask and pray and thank you, Father, in Jesus' Father, name. Jesus. Amen. 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 Surrender everything to Him and wait for His provision and timing. Kapag ka po naibigay na natin lahat ng ating mga burdens, ating mga pains, ating mga tribulations, ang ating mga sufferings, naibigay na ho natin kay God. Naibigay na natin kay Lord, na isurrender na natin sa Kanya. Hayaan na natin siya, no? Huwag na natin bawiin. Kasi pag minsan problema sa atin, binabawi pa natin eh. Kapag ka nag-pray tayo ngayon, nilift up na natin lahat ng mga nararamdaman natin. Then, let God do the rest. Hayaan na natin siya. Hintayin na lang natin yung kanyang provisions. Hintayin natin yung kanyang timing. Kasi alam po niya yon. Alam na alam ni Lord kung anong gagawin niya sa atin. Amen. So, Sister Jessica, punta na tayo sa number 2 ng number 1. Number 2, remember the past. Look back in your life and remember all the times God has faithfully provided and taken care of you. Makita ko natin yan sa Philippians 4 verse 19.
Kung sa sinasabi, my God will supply every need according to His riches in glory. Kung titignan ho natin yung ating nakaraan, bakit ho ba tayo naandi dito pa ngayon? Di ba? Kasi ibig sabihin ho, sinagot niya yung mga panalangin no, natin noon. Kaya tayo nandito hanggang ngayon. Kasi hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. Alam niya kung gaano kasakit yung mga naramdaman natin. Alam niya kung ano yung mga financial na naging problema natin in the past. Alam niya yung mga naging karamdaman natin in the past. Alam niya lahat ng mga pagsubok na dinaanan natin in the past. Nakapagpasalamat na ba tayo noon? Now is the best time to thank Him. Lord, hindi mo pala ako pinabayaan ng mga nakaraang dekada na ako'y nawawala dahil sa dulot ng aking mga problema. Hindi mo pala ako pinabayaan, Lord. Nandiyan ka pala. So pag muni-munian natin yan, yung number 2, na at kung sakaling dumadaan tayo sa pagsubok ngayon, balikan natin yung number 2. Tingnan natin yung nakaraan natin na hindi ho niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Yung mga times na akala natin iniwan niya tayo, hindi ho. Andyan lang siya. Never, never and ever niya tayo pababaya. Sister Jessica, punta tayo sa number 3. Endure the trial. Paano nga ba? Nai-endure na ba natin yung mga trials natin ngayon? Kasi medyo mahirap to eh. Parang masakit, di ba? Babalik-balik ka mo. Papractice mo yung endurance. Pag-pray ho natin yun. Pag-pray natin yung endurance. Sabi nga sa Romans, kaya tanong ko paano. Kung babasahin na ho natin ang Romans 12:12. Dali po, kaya sa dali po. Dali, 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 dali. Sorry po, hindi ho mananalo ang kaaway. Babalik at babalik kami ni Sister Jessica. So, ayun yung sinabi ko sa Romans 12:12, rejoice. Rejoice in hope, be patient in tribulations, be consistent in prayers. So, bakit ho natin na-endure ang pagsubok natin? Bakit ho natin na-endure ang ating trials? Kasi kung tayo ay na kay Lord na at tayo ay nagbabasa na ng scriptures, tayo po ay nakikinig na sa mga lectures ni Bishop, madadaanan ho natin itong Romans 12:12 kung saan sinasabi, rejoice in hope, be patient in tribulations, and be consistent in prayers. Paano ho yun? Medyo mahirap din, ano? A, rejoice. Paano ho tayo magre-rejoice kung meron tayong problema? Ang hirap, di ba? Ang hirap, parang, Lord, paano ako magre-rejoice? I-re-rejoice ko ba yung problema ko? Hindi ho eh. Rejoice the biblical way. Yan na. Balik na tayo sa biblical way. Rejoice the biblical way. Ibang, kasi ako ginagawa ko, dinadaan ko sa kanta. Ayun, inhale, exhale. Pag nag-inhale ka, nag-exhale ka, say the name of Jesus. Say the name of God. Paulit-ulit yan. Hanggang sa maya-maya napapansin mo, na-overcome mo yung mga pinagdadaanan mo. Letter B, stand. Bakit ko sinabi stand? Kasi huwag ka magpakalugmok, kapatid. Huwag mong hayaang nakahiga ka na lang dahil burden na burden ka na sa pinagdadaanan mong trials. Tumayo ka. Pakita mo na kaya ko kasi kasama ko si Lord eh. Kung matakot, tumayo ka. Tumayo ka at do something. Ibang magbasa ka. Ang hirap kasi explain, no? Pag naka-Lord ka, hindi ka na mahihirapan para ma-endure yung trial mo kasi kaya mo nang tumayo sa sarili mo. Of course, kasama siya. Mahirap din naman pag ikaw lang mag-isa. Pero kung hihingi ka ng tulong kay God, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya. Itayo mo ko. Tutulungan ka niya. Tatayo ka niya. And letter C, wait. Wait ka lang, no? Wait patiently. Wait for God. Wait for Him to act.
huwag kang umakto sa pagsubok na pinagdadaanan mo. If you trust Him, you believe Him, you will wait for Him. Huwag mo siyang madaliin. Kasi pag minsan meron siyang pinaplano eh. Ikaw naman, nagmamadali ka. Gusto mo agad-agad. Agad-agad, Lord, ngayon, sagutin mo na yung prayers ko. Huwag ko na, mag-wait tayo, no? Kasi hindi naman ho pwedeng hindi. Sumasagot at sumasagot siya. 100% sure po yun. And then letter D, work. Ano ho ba ibig sabihin dito sa work, no? Yung, you work your way. Parang konektado, no, sa wait at saka work. Parang do something. Do something. Keep yourself busy. Paano natin i-keep ourselves busy? Again, siguro mag-serve ka sa church, diba? Yung maging lector commentator ka, o kaya mag-collection ka, yung mga mother butler, yung mga ganon, or join other groups, other spiritual groups, like Handmaid of the Lord, Couples for Christ. Dati ako nung dumaan ako sa trials ko, nagharap ako ng paraan kung paano ako maayos. Nasabi ko na to kay Sister Jessica. Nag-join ako sa isang radio station na kung saan kami po ay nagsasalita. Kasama ko mga madre, mga sisters ng Pampanga. Ewan ko, kilala ni Bishop sila, no? Uh, ano yan, yung Children of Maria. So, nagre-radio broadcasting kami na kung saan ang title, Let's Have a Walk with Maria. So, habang busy ako sa pagre-radio broadcasting, napapansin ko gumagaang yung pakiramdam ko sa pagsubok na pinagdadaanan ko. Remember, so ang pagsubok ay marami rin sa asawa, sa anak, kamag-anak, kaibigan, trabaho, opisina, lahat. Lahat yan. Ano bang pinagdaanan po natin? And then letter E, Sister Jessica, forgive. Okay lang, narinig naman nila eh. So letter E, forgive. Kasi isipin ho natin, no? Baka the back of our minds, meron pa tayong hindi napapatawad. Kaya hindi ho ma-work out yung mga nauna ko hong binanggit. Kung meron tayong hindi pa ho napapatawad, of course, mahirap. Diba? Alam natin lahat yan. Alam ni Bishop yan. Ang hirap magpatawad, lalo na kung talagang napakasakit ang naidulot na sugat sa ating puso. Napakahirap magpatawad. Pero again, uulitin ko, pag naka-Lord ka, everything is possible. Yung hirap magpatawad, magagawa mo yun. Magagawa mo magpatawad. Basta sabihin mo lang sa Kanya, yung Lord, nahihirapan nung ako magpatawad, pero pinapatawad ko na ho yung tao. Kaya lang hindi ko ho makalimutan kasi bumabalik-balik sa isipan ko yung ginawa niya sa akin. Lord, iiyak mo sa Kanya. Kailangan mo umiyak, iyak mo sa Kanya kasi yun ang fellowship mo sa Kanya. Eh. So, si Jessica, punta tayo sa number 4. Cry out to God. Ito na yung sinasabi ko na iiyak mo, no? Pag sinabi kong cry out to God, punta muna tayo sa Psalm 130, verses 1 and 2. Out of the depths, I cry to you, Lord. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cries for mercy. Doon pa pag nabasa mo yun, yung Psalm 130, verse 1 and 2 na yun, ano eh, kaya nga yun ang ganda, no? Yun yung ganda na pag nagbabasa ho tayo ng Bible, nagbabasa ho tayo ng scripture, i-declare mo sa Kanya. Sabi mo sa Kanya, Lord, promise mo, pag umiyak ako sa iyo, if I cry out to the depths of, I cry out to you, O Lord, you will hear my voice. Sabihin natin sa Kanya yun. Yun yung kagandahan pagka tayo ay nagbabasa po ng scripture every day, madedeclare natin yung kanyang promises. Lord, di ba sabi mo, di mo ko papabayaan? Lord, di ba sabi mo, mamaya i-elaborate ni Bishop yan. Pero totoo po yun. Pag sinabi mo sa kanya yung pangako mo to Lord eh. Pero meron din yung process yan. Hindi ko na yata nabigay kay Sister Jessica. Meron yung process yan. Kung letter A, maiksi lang naman sasabihin ko, no? Address God, hindi ho address, ha? Hindi address.
Address. Address God. Pay attention to Him. Call Him. Tell Him you are indeed. Ay, meron pala si Jessica. Thank you. So, tawagin mo siya. Address Him. Address God. Oh Lord, pay attention to God. Tawagin mo siya. Kasi, sabi mo sa Kanya, Lord, kailangan kita. Tulungan mo ko. Araw-araw naman kailangan natin siya. Number 2, express your complaint. No? Express your complaint. Express your pain. Share your feelings, your frustration, doubts, and pain with God honestly. Maging tapat ka sa Kanya kasi kahit di ka naman maging tapat sa Kanya, alam niya yung puso mo eh. Alam niya yung alam niya kung ano yung naiisip mo. Pero in times of frustrations, in times of pain, in times of doubts, tell God, tell Him, Lord, ito ko ang nararamdaman ko. Tell Him honestly. Ang hirap basta ganun, sabihin mo sa Kanya, Lord, ito ko ang nararamdaman ko. Kaya ako, pagkakausap ko si Lord, mga kapatid, talagang umiiyak ako. Umiiyak ako sa Kanya. Actually, hanggang ngayon, ano, parang pag minsan, pag hindi mo maalis, naalala mo ba, Bishop, mga kapatid, si Jeremiah ba yung crying prophet? Opo. Yes, no? Di ba si Jeremiah yung crying prophet? So, hindi ho mawawala na ngayon, umiyak ako kasi nagre-rejoice ako. Umiyak ako kasi napagtagumpayan ko all because of God. Kasi sa maraming dekada, di pala niya ako iniiwan. Number 3, Jessica, para mawala yung aking luha. Make your request. Clearly state what you want God to do about your situation. Sabi mo sa Kanya, Lord, hindi ko na ho kaya, medyo may dinadaanan ako pagsubok, may problema ako sa mga anak ko, may problema ako sa asawa ko, may problema po ako sa mga kaibigan ko. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na, hmm, sabihin mo yung situation mo. Actually, sabi nga kahit hindi mo pa sinasabi yan, alam na niya. So, ibig sabihin, alam din niya kung paano niya aayusin yung buhay natin. And number 4, express trust. Kung nagawa mo na yan, you acknowledge God's power, remember His faithfulness, declare your trust in Him to act. So, ito na yun. Naibigay mo na, nai-surrender mo na, kayo mo na, wait for God to act on your situation. Hayaan mo na siya. Kasi, kaya ba niya pababayaan eh. Paulit-ulit ako, hindi kanya pababayaan. And number 5, tapos isa na lang. Medyo napahaba, si Jess. Number 5, trust His plan, rejoice in the trial. Sabi ho yan sa Proverbs. Proverbs 3, verses 5 and 6. Ito na may kanta to eh. Trust in the Lord with all your heart. Gusto mo yan, di ba, Bishop? Opo. Ayun. Trust in the Lord with all your heart. And letter A, meron ba ako nun, Sister Jessica? Believe that God works all things for your good. Even if you don't understand it at the moment. Tiwala ka. Tiwala tayo kay God. Kahit hindi ho natin naiintindihan kung ano nangyayari sa buhay natin, magtiwala ho tayo sa Kanya. Kahit na anong mangyari, hindi ho niya tayo pababayaan. Again, uulitin ko, never, never, ever niya tayo pababayaan. And letter B, instead of sorrow or despair, choose to rejoice in the trial as it is an opportunity for your spiritual growth and to become more like Christ. Kasi ho, kapag alam mo yun, yung pag medyo matigas ka na, pagsubok, medyo na-overcome mo na, medyo kaya mo na yung pagsubok, masaya ka na eh. Parang nakakapag-rejoice ka na eh. Nakakanta-kanta ka na. And lastly, para gusto kong dagdagan ni Bishop to eh,
And lastly, focus on the outcome. Ito na yun. Kung focus ka sa outcome, nagtiwala ka sa Kanya, sinurrender mo lahat sa Kanya, tignan mo kung anong ganda ang biyaya ipagkakaloob niya sa iyo. Yan ay makikita natin sa Romans 5, verse 3 hanggang 5. Endurance produces character, and character produces hope, and this will never disappoint you. Eh, nangako siya hindi niya tayo pababayaan. So understand that trials refine you, building your character and strength, and ultimately, leading you closer to God. Yung personal relationship natin kay God ay nade-develop. Gawa ho ng mga pagsubok na ito. So with that, may God be praised. Maraming salamat, Sister Jessica. Thank you rin po, Bishop. Salamat, brothers and sisters.